paksa patungkol sa Sunday School o Sunday Class Discipleship natin. Pinagpapatuloy po natin ang ating series of study sa Heidelberg Catechism. Atin na pong natapos ang patungkol sa Ebanghelyo ng Diyos na malinaw na pinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pagpapahayag niya sa tatlong persona, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Ito ay binuod ng Apostle Creed na ating pinag-aralan dito sa Heidelberg Catechism na kung saan ay isinama dito sa Lord's Day 7. Ang sabi doon, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Sabi doon ay sumasampalataya ako kay Hesukristo na bugtong na anak niya at ating Panginoon, at sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Malinaw na pinakikita din ng Apostle Creed na isulat kumulang 3 siglo na may isang Diyos sa tatlong persona. At yan ay pinag-aralan natin hanggang sa Lord's Day 24. Mula po sa Lord's Day 7 hanggang Lord's Day 24, tinalakay natin ang patungkol sa Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Malinaw na nakita natin sa usapin ng pagtutubos o pagliligtas ng Diyos sa makasalanan ay may tinatawag na tipanan o covenant ang isang Diyos sa tatlong persona. Ito ay tinatawag na covenant of salvation ng ating Panginoong Diyos. Nakita natin mula pa sa walang hanggan, ang Diyos Ama ay pumili na ng lahat ng mga maliligtas mula sa mauhulog na sangkatauhan. Kaya malinaw ang predestination na hindi pa nilalalang ang sanlibutan, ang ating Diyos Ama ay pumili na para sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. At alam niya kung sino ang reprobate o mapapahamak. Malinaw yan sa Efeso chapter 1 verse 4. At sa atin niyang paikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. Malinaw na pinakita yan sa Romans chapter 8 verse 29. Sabi ron, na tayo ay kanyang itinalaga sa mulat mula pa. Predestination, we are predestined. Sabi ron, to become the image of His Son, at ang lahat ng kanyang itinalaga ay kanyang tinawag, at ang lahat ng kanyang tinawag ay pinuwalang sala, at ang lahat ng kanyang pinuwalang sala ay binigyan ng karangalan. Malinaw sa sabi rin ni Apostle Peter na sinasabi niya ron na sa mulat mula pa, tayo ay pinili na ng Diyos Ama. Malinaw din po yan sa mga pangungusap ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang prayer sa Book of John. Yung lahat ng ibinigay mo sa akin, Ama. So, malinaw po yan. At ang Diyos Anak ay malinaw na siya ang tinatawag na substitutionary na aako ng kasalanan ng lahat ng pinili ng Ama. Kaya nga malinaw yan sa Efeso chapter 1 verse 6, sabi ron, tinubos tayo ni Kristo. Tapos malinaw po yan sa 1 Peter chapter 1 verse 2, tayo ay nalinis at tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. At marami pa po. At lahat naman ng pinag-alayan ni Kristo ng kanyang buhay, malinaw po yan din sa John chapter 10, iaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa, hindi po para sa mga kambing, ay tinubos naman ng banal, ay binorn again naman, ni-regenerate naman ng banal na Espiritu.
Ang sabi ng malinaw na sinabi ng unang Pedro, chapter 1, verse 2. Ang sabi ng unang Pedro, chapter 1, verse 2. Ang sabi ron, upang pabanalin ng Espiritu Santo. Upang pabanalin ng Espiritu Santo. Malinaw po na sinasabi doon. Ang sabi naman ng Efeso, chapter 2, chapter 1, ang sabi ng Efeso chapter 1, malinaw na sinasabi dito ng Word of God sa Efeso chapter 1 ay pinakikita rito na sa chapter 1 verse 13 na tayo ay naging bayan ng Diyos, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Verse 14, ang Espiritu ang katibayan ng pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtam natin ang lubos na kaligtasan. Alam din natin sa John chapter 3 na kung saan ang ipinanganak sa laman ay sa laman at ang pinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. So malinaw na ang Diyos na pinakilala ng Biblia at ng Heidelberg Catechism at maging ang Confession of Faith ng tinatawag na Credo ng Apostol ay nagpapakita na ang Diyos na dapat nating sampalatayanan ay ang isang Diyos na nagpahayag sa tatlong persona. Dapat ganito ang malinaw na pagkaunawa natin sa kaligtasang ating tinanggap at naranasan sa pamamagitan ng gawa ng isang Diyos sa tatlong persona. Ngayon, nakita natin ngayon sa ating pag-aaral dito sa Lord's Day 25 na kung saan ay may kinalalaman sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Meaning, yung kanyang sakripisyo, yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkalibing, ang kanyang pagkabuhay. Ito ay tinatawag na Ebanghelyo ni Kristo. This is the Gospel of Christ. Subalit, dapat nating maintindihan, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagtatag o nag-institute ng dalawang sakramento, namely, baptism and the Lord's Supper. That's why we will study in our topic ang mga sakramento dito sa Lord's Day 25. Gusto ko muna explain sa inyo ano ba ang ibig sabihin ng sakramento. Ang sakramento o the sacrament is the sign and the seal. Ulitin ko, ang sakramento ay tanda at selyo ng biyaya ng Ebanghelyo ni Kristo na nagligtas sa atin. Ito ay biyayang nakikita sa pamamagitan ng mga anyo ng Lord's Supper at ng bautismo, na kung saan sa pamamagitan ng salita na idinideklara o itinuturo kapag ginagawa ang mga sakramentong ito, ang biyaya ng Diyos ay patuloy na gumagawa. Kaya ang sakramento at ang pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin. Malinaw dapat sa atin na ang salitang pag-aaral natin dito sa sakramento, ito ay nagtuturo kung ano ang ginawa ni Jesus sa cross. Ibig sabihin, ang Lord's Supper, halimbawa, na mayroong dalawang elemento. Ano siya? May tinapay at may wine. Na ang lahat ng ito ay nagtuturo kung ano ang ginawa ni Jesus sa atin sa cross. Ganon din naman sa bautismo. Ang bautismo ay nagtuturo sa atin na si Jesus ay namatay at muling nabuhay sa cross at sa libingan, na ang ibig sabihin, ang tubig ay simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. So malinaw dapat sa atin, mga kapatid, na ang sakramento
ay tumutukoy at tinuturo nito ay mismo ang ating Panginoong Hesus. At malinaw yan sa kanyang mga salita. Ang iba, ginagamit ay hindi salitang sakramento, kundi ginagamit nilang ordinance. Subalit, dapat nating maintindihan na sakramento man o ordinansa ang ginagamit within the frame of evangelical and reform and the Protestant, dapat nating maintindihan. Ito ay nagtuturo. It pointed out to what Jesus has done at the cross of Calvary. So para malinaw natin niyang maintindihan. This is my preliminary introduction. Now, I want to nais kong basahin sa inyo ang Lord's Day 25. Ngayon ay magsisimula tayo ng pag-aaral natin patungkol sa mga sakramento. Heidelberg Catechism, Lord's Day 25. Sabi ng katanungan at sagot, 65 o question and answer 65 ay ganito. Yamang sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, tayo'y naging kabahagi ni Kristo at ng lahat ng kanyang biyaya. Saan naman nagmumula ang pananampalatayang ito? So, ang tanong natin, muna, saan naman nagmumula ang pananampalatayang ito? Kasi dapat daw maintindihan natin na sa pamamagitan ng pananampalataya lang natin kay Kristo, na kung saan ang lahat ng kanyang biyaya ay pwedeng matanggap ng lahat ng pinili ng Diyos Ama. Sa pamamagitan ng pananampalataya, saan daw nagmumula ang pananampalatayang ito? Gusto kong ipaunawa sa inyo ang sagot na sinasabi rito. Ganito ang kasagutan. Mula sa banal na Espiritu na siyang gumagawa ng pananampalataya sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo at pinagtibay ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga sakramento. Mayroon 3 sagot. Ang katanungan, muli sa question 65. Yamang sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, tayo'y naging kabahagi ni Kristo at ng lahat ng kanyang biyaya. Saan naman nagmumula ang pananampalatayang ito? So, tingnan natin. Yung pananampalataya ba ay nagmula muna sa tao na makasalanan? O ito ay nagmula sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu? Dito ngayon pumapasok ang tinatawag na diskusyon patungkol sa paniniwala ng mga Arminians na ang tao ay may free will o may kalayaan daw na piliin ang Diyos. Pero sinasagot yan ng mga biblical na reform mula sa Biblia na kailanman ay hindi magkakaroon ng malayang kaisipan sa usapin ng pagliligtas ang isang taong makasalanan. Bakit po? Sapagkat ang Biblia ay nagtuturo ng tinatawag sa teolohiya o sa doktrina, sa theology na total depravity. Ano ba ito? Buo at ganap na makasalanan o depravidad. Alam niyo, gusto muna nating tingnan yung depravity. Kasi kung ang paniniwala ng isang tao, ang tao ay may kalayaan siyang piliin ang Diyos sa kalagayan niya na siya ay makasalanan pa o hindi ligtas, magpe-fail po at kontra po sa Biblia. Bakit po? Gusto nating maintindihan na ang una nating magulang na si Adan at si Eva, nung hindi pa sila nahuhulog sa kasalanan, meron silang tinatawag na free will o malayang kaisipan o desisyon. Gusto ko muna ipakita. Nung hindi pa nahulog si Adan, kasama si Eva, binigyan ng Diyos
ng free will o kalayaan si Adan at si Eva na mamili. Kaya naman sinabi niya doon sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17, ang sabi niya, makakain niyo ang lahat ng bunga ng kahoy sa garden na ito. Subalit, huwag niyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitnang iyon. Pag kinain yun, mamamatay kayo. So may free will silang mag-choose. May free will sila na to choose the good and evil. Nung bago mahulog sa kasalanan si Adan, sa Genesis chapter 2, verse 15, 16, 17. Pero, yung free will nila na yon, ano ang pinili nila? Kasalanan. Ngayon, after po na mahulog sa kasalanan, si Adan, wala na ho silang free will o kalayaan na piliin ang Diyos. Bakit po? Sapagkat spiritually, namatay na po sila. Kaya tingnan nyo, ang Genesis chapter 2, verse 15 to 17. Huwag nyo kakainin ang bungang kahoy na nasa gitnang iyon. Pag kinain nyo yun, mamamatay kayo. Dalawa ang ibig sabihin ng salitang kamatayan doon. Physical death at saka spiritual death. So, nung nahulog sa kasalanan si Adan, kasama si Eva, yung kanilang free will ay naging naka-incline saan? Sa sariling kagustuhan nila. Yung free will nila ay nakasalig sa kanilang kagustuhan. Pansinin nyo, nung nahulog na sila sa kasalanan, sa Genesis chapter 3, ano sabi doon? Nagtago sila. Ano pa yung ginawa nila? Hindi lang sila nagtago, natakot sila. Ano pa yung ginawa nila? Tinakpan nila yung kanilang sarili. Meaning yung kanilang kasalanan. Sapagka kilala nila na sila'y hubot-hubad sa pamamagitan ng paggawa ng igos. Ano ang ibig sabihin nito? Yung free will nila ay mula na sa kanilang sariling laman at kagustuhan. Kaya pagdating ng Genesis chapter 6, sinabi na doon ng Panginoong Diyos sa Genesis chapter 6, may malinaw na sinasabi doon si Moises. Ang sabi doon ay ito. Sabi rito, pakinggan nyo. Sa verse 5 ng Genesis 6:5, nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. So, pansinin nyo, wala na itong iniisip na mabuti. So, kung inyong titingnan, even their mind is depraved, makasalanan ang kanilang isipan. Wala na silang iniisip na mabuti. Ibig sabihin, nang nahulog sa kasalanan si Adan, lahat ng tao sa mundo ay nahulog sa kasalanan. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 12, pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang taong si Adan. At sa pamamagitan niya, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So tingnan natin, malinaw na dahil kay Adan, ang lahat ng tao ay nahulog sa kasalanan. Kung si Adan ay depraved at nawala ang free will niya sa pagpili patungkol sa Diyos, ganun din tayo. Kaya nga, lahat ng tao, wala siyang kakayanang piliin ng Diyos sa kanyang sarili. Bakit po? Ang sabi ho ng Efeso chapter 2, verse 1, hindi nyo ba alam na kayo ay patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan? So, bigyan natin ng konting kaliwanagan ang salitang patay o spiritually dead. O, tingnan muna natin ang isang taong patay. Ang isang taong patay, kapag patay na siya, wala siyang naririnig. Wala siyang makikita. Wala siyang mararamdaman. Wala siyang malalasahan. Nakuha niyo? Wala po yung 5 senses niya. Yun yung patay. Kaya nga,
Ano yung dapat daw gawin? So sabi ng Biblia, na ating pinag-aaralan, yung tao na makasalanan na depraved, meron munang dapat gawin ang Diyos sa kanya. Kaya sa salvation, hindi ho tao ang unang kumikilos at gumagawa sa buhay ng isang taong makasalanan o depraved. Kundi ang Diyos ang unang gumagawa. Paano nating nalaman na ang Diyos ang unang gumagawa? Kailangan muna, upang ang isang tao ay makakita, upang ang isang tao ay makarinig, upang ang isang tao ay makalasa, upang ang isang tao ay makaramdam, kailangan muna buhayin siya para magamit niya yung 5 senses niya. So ang Diyos ang unang gumagawa. Ang Diyos ang unang kumikilos. Sa taong makasalanan, siya yung gumagawa. Kaya ngayon, ang sabi ng ating pag-aaral, saan nagmumula ang pananampalatayang ito? Saan nanggagaling yung pananampalataya na nakapagliligtas sa isang taong makasalanan? Ito ang sagot. Sabi rito, mula sa banal na espiritu, na siyang gumagawa ng pananampalataya sa ating puso. So, ibig sabihin, yung lahat ng binayaran ni Kristo sa krus, sabi niya kasi sa John 10:10, iaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Yung tupa na yon, yun yung malinaw na sinasabi ng John na ibinigay ng Ama sa kanya. So ngayon, yung lahat ng ibinigay ng Ama kay Kristo, yung lahat naman ng ibinigay ng Ama kay Kristo, yun yung binayaran ni Kristo sa cross na tinatawag na tupa. Yun yung kikilusin ng banal na espiritu. Kaya ang sabi rito, sigurado na ang lahat ng itinilaga o pinili ng Diyos Ama para sa kaligtasan, na binayaran naman ni Kristo sa cross, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay, yung taong iyon, kikilusin ng banal na espiritu upang sumampalataya kay Kristo. Ngayon, tingnan niyo po. Sa Efeso chapter 2 verse 8, ang sabi ho ng Apostol Pablo, sa Efeso chapter 2 verse 8, dahil sa agandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So tingnan nyo, ang sabi ng dakilang Apostol Pablo, sabi niya, dahil lamang sa agandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo. Ano ba ibig sabihin ng grace o kagandahang loob? Ang salitang biyaya na tinranslate dito, kagandahang loob, o sa English ay grace, ay mayroong kahulugan na unmerited favor. Ano ibig sabihin nito? Hindi mo pinagtarabahuhang pabor na binigay sa'yo. Yun ang ibig sabihin ng grace. Yun yung ibig sabihin ng biyaya. Wala kang ginawa. Ang ginawa, binigay ng Diyos sa'yo. Paano mo naman tinanggap? Kasi nga, kinilos ka ng Diyos, naranasan mo. So, ang ibig sabihin po, yung salitang kagandahang loob ng Diyos, sabi rito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. So, yung kagandahang loob ng Diyos na yon, na tumutukoy sa kaligtasan natin, hindi natin pinagtarabawan yon. Kaya nga ho, sa usapin ng kaligtasan, hindi ka na ho kailangan magpapako sa cross. Hindi ka na ho kailangan magpilitensya. Hindi mo na kailangan ng mabubuting gawa sa usapin ng kaligtasan ko, kundi sinasabi pananampalataya. Ano yung pananampalataya na yon? Pananampalataya, kanino? Kay Heso Kristo. So yung pananampalatayanan daw natin ay si Heso Kristo. Kaya nga ho,
Malinaw na kapag ang Espiritu Santo ang unang pumili sa atin, sa buhay natin, sigurado na yung pananampalataya natin, dadalahin ng banal na Espiritu kay Kristo. Tingnan niyo yung kasunod. Ano yung sabi rito? Ang sabi rito, at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos. Yung kaligtasan daw ng isang tao ay kaloob ng Diyos. Gift. Pagka po ba kaloob gift, binabayaran? Meron po bang regalong binayaran? Wala. Pagka regalo, ibig sabihin, wala tayo, hindi natin binili. Tinanggap lang ho natin. Kaloob, hindi tayo nagtrabaho, hindi natin binayaran. Gift nga po eh. Ibig sabihin, binigay. At sino yung nagdidesisyon kapag ka ririgaluhan ka? Hindi ikaw, kundi yung magbibigay sa'yo. Kaya ang kasunod, ang sabi rito, hindi mula sa inyo. So yung kaligtasan natin, hindi nagmula sa atin. Kundi ang kaligtasan natin ay regalo o gift ng Diyos. Nawa niyo? Kaya ang sabi rito, simple lang, hindi ito dahil sa inyong mga gawa. O malinaw na, hindi daw dahil sa gawa natin ang kaligtasan. Sabi rito, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Kasi kung ang kaligtasan ay gawa natin, kung ang salvation na meron tayo ngayon, ay tayo ang unang gumawa, pagmamalakihan natin ng Diyos. Tama po ba? Ganun lang po yun. Kapag ka sinabi mo, naligtas ako, dahil sa free will ko o malayang kaisipan at pagpili ko, naligtas ako dahil ako yung unang lumapit sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, gawa na yon. Dahil ang totoo, hindi mo kayang lumapit sa Diyos. Bakit po? Efeso 2:1, patay ho tayo spiritually. Ang sabi ng 2:1, tinitingnan natin yung Efeso 2:8, 9, pero tingnan yung 2:1. Nung unay, mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Patay po. Paano ka makakagawa kung patay ka? Tama po ba? Kaya ngayon, malinaw po na sinasabi sa atin ngayon na mula sa banal na Espiritu na siyang gumagawa ng pananampalataya sa ating mga puso. Ngayon, siguro naman sasabi natin lahat sa sarili natin, born again ka ba? Na mananampalataya, ano yung sagot lagi natin? Born again ako. Ngayon, ang tanong natin, sa usapin ng salitang born again, sino ba ang unang gumagawa? Tingnan natin ang Huwang Kabanatang 3. Ang sabi po rito ay ito. Verse 3, sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Una, bakit kailangan munang ipanganak ang isang tao? Kasi pag hindi daw siya pinanganak, hindi siya paghaharian ng Diyos. So malinaw muna sa atin na ang mga tao na wala pang kaligtasan ay wala pa ang paghahari ng Diyos sa kanila. Bakit po? Kasi ganito po yun. Maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, ang nauna ay ano daw po? Ipanganak na muli. Tama po ba? Yun yung mauna dapat sa verse 3. Maliban na ipanganak na muli. So, meron munang unang gagawin ng Diyos. Kailangang ipanganak na muli muna ang isang taong makasalanan o patay sa spiritual na aspeto. Pag ipinanganak siya, ano sabi? Paghaharian siya ng Diyos. Pero teka, bakit kailangang ipanganak siya muli para pagharian siya ng Diyos? Kasi ang sabi po rito ay ito. Sa verse 5 ng John 3, sinabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Merong nangyayari sa buhay muna natin. Ang isang tao, may dalawa siyang kapanganakan. Tama po ba? Una, ipinanganak sa tubig. Ang ibig sabihin po nito,
Ito yung unang kapanganakan po natin. Nang tayo po ay ipinanganak ng ating magulang mula sa kanya sinapupunan, mula sa tubig. Kasi ang ano po natin, nandun po tayo sa sinapupunan niya. Kaya nga ho, pag pinanganak tayo, ano ho yung unang lumalabas? May tubig po, di po ba? Yun po talaga yon. Yung unang ipinanganak sa tubig, ang ibig sabihin, yun yung physical na kapanganakan natin mula sa nanay natin. Pero, ang problema nga po doon, nung ipinanganak tayo ng nanay at tatay natin, ng nanay natin, hindi tayo ligtas. Tama po ba? Makasalanan po tayo. Amen po ba? Kaya ang kailangan, may kasunod. Ang sabi ng verse 5 ay ito. At espirito. So, yung pangalawa naman, kailangan daw tayong ipanganak sa espirito. Malaking E. Espirito. Tumutukoy sa Espirito Santo. Kailangan tayong ipanganak. So ngayon, sabi rito, ang ipinanganak sa tubig at sa espirito, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ito kasunod. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman. Ang ipinanganak sa espirito ay sa espirito. So ang tanong, sino ang nagbo-born again sa isang taong makasalanan? Sino po? Ang sabi, ang Espiritu Santo. Naku yung punto natin. Espiritu Santo ho. Ang siyang nagbo-born again. Bakit Espiritu Santo? Kasi ganito po yun. Sa tipanan ng Diyos, alam natin, ang Diyos Ama ang pumili. Tama po ba? Bago palalangin ng sanlibutan, lahat ng pinili ng Ama, tutubusin ni Kristo sa cross sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, doon sa cross at kanyang pagkalibing at pagkabuhay. Yung lahat ng tinubos ni Kristo sa cross, yung banal na espiritu ang siyang magbo-born again. Magbabago ng puso ng tao. Ngayon, ang sabi rito, sa verse 5, 6, ang ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu. So, ibig sabihin, mga kapatid, kailangan muna na ang isang taong makasalanan ay mayroong karanasan ng paggawa ng banal na espiritu upang baguhin ang kanyang puso. Bakit po? Ang ibig sabihin po nun, kailangan munang bigyan ng buhay ng banal na espiritu ang isang taong makasalanan upang sumampalataya kay Kristo. Kailangan muna po na buhayin ng Espiritu Santo ang isang taong spiritually dead o patay spiritually upang marinig niya yung gospel ni Kristo, upang makita niya ang ginawa ni Kristo sa krus, upang maramdaman niya na mahal siya ng Diyos, upang makita niya at malasahan niya ang pagliligtas ni Kristo sa kanya. Kaya ang unang gagawin ng banal na espiritu upang makapanampalataya ang isang taong makasalanan, kailangan muna buhayin muna siya sa kanyang spiritual na aspeto. Lagyan natin ng sample. Sabi ng Biblia, ang isang tao na walang relasyon sa Diyos, patay spiritually. Efeso 2:1, nung unay mga patay kayo dahil sa inyong mga pagsalansan at mga kasalanan. Patay ang isang tao. Ang isang taong patay, kahit sa tinginin mo, hindi mo makakaramdam yan. Tama? Ang isang patay, kahit sigawan mo yung tenga niya, hindi ka niya maririnig. Ang isang patay, kahit lagyan mo ng pinakamasarap na pagkain, hindi niya malalasahan. Ang isang patay, kahit yakapin mo, hindi niya mararamdaman. Pero once na ang isang patay ay nabuhay, maririnig niya ang sinasabi mo. Tama po ba? Makikita ka niya. Mararamdaman ka niya. Malalasahan ka niya. Maaamoy ka niya. So, ganun yung ginawa ng banal na espiritu sa atin. Binuhay niya muna tayo spiritually. Kaya nung sumunod dito, sabi rito, sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, kaya nung narinig natin yung Ebanghelyo ni Kristo, Ebanghelyo, ang ibig sabihin po,
sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya, nung narinig natin na ipinapangaral ang Ebanghelyo ni Kristo, ano ba yung Ebanghelyo ni Kristo? Malinaw po yan. Sa 1 Corinthians chapter 15, ang sabi ron, ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Sabi ron, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kautusan. Siya'y inilibing ayon sa kautusan at muling nabuhay para sa ating kaligtasan ayon sa kautusan. Kaya ngayon, nung narinig mo ngayon yung gospel, pinapangaral at sinabi, kapatid na Juan, si Jesus na Diyos ay nagkatawang tao. Namatay siya sa krus upang ialay niya at tubusin niya ang mga taong makasalanan na pinili ng Ama. Upang ang taong makasalanan iyon ay hindi mapahamak sa impyerno. Sa halip na ikaw ang mapahamak sa impyerno, maparusahan sa impyerno, ang ginawa ni Jesus, inako niya. Yung kasalanan mo, inako ni Jesus ang pagpunta mo sa impyerno sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Tawa niyo? At kung ang banal na Espiritu ay gumagawa sa puso mo at nilalagyan ka ng pananampalataya para kay Kristo, ito ang oras ng pagliligtas ng Diyos sa iyo. Alam niyo, kapag ka narinig natin yung ganung bagay, dahil binigyan na tayo ng Panginoon ng pagbabago ng puso, binuhay na niya tayo mula sa kamatayang espiritual, sigurado po ang tao ngayon. Dahil isa siya sa pinili ng Diyos. Isa siya sa totoong binago ang puso niya. Binuhay ang espiritual na kamatayan niya, ang taong pong iyon. Sigurado sasampalataya kay Kristo. Kaya nung po pumapasok yung John chapter 1, verse 9. Ang sabi ron, malinaw po doon. Ang sabi ng Juan, ano ang sabi ron? Ang sabi ng Juan? Tingnan nyo ho. Sa verse 12, John 1:12. Ang sabi ron, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya automatic malinaw once na ang isang makasalanan na pinili ng Diyos Ama, na binayaran ni Kristo sa cross, yung taong iyon, naranasan niya ang pagbabago ng puso niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Binigyan siya ng buhay spiritually. Ang tao pong iyon, kapag narinig niya ang Ebanghelyo ni Kristo na pinapangaral, ang tao pong iyon ay tatanggap at sasampalataya kay Kristo. At siya ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ganun kalinaw po yun. Kaya malinaw po na pinapakita sa Lord's Day 25 question and answer 65 na yung pananampalataya, saan nagmumula itong pananampalataya? Ang sabi, nagmumula ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang bumuhay sa atin mula sa kamatayang spiritual at siya ang nagbigay sa atin upang sumampalataya kanino? Sa ipinapangaral na Ebanghelyo ni Kristo. Sasampalataya siya. O na? Pero wait, hindi lang ho doon natatapos yun. Meron pa po yung ikatlo. Ang sabi rito, at pinagtitigoy ito sa pamamagitan ng paggamit ng sakramento. So, ibig sabihin, once na ang isang makasalanan, ay naintindihan niya na binornagay siya ng banal na Espiritu, na ang sentro ng kanyang pananampalataya ay si Kristo. Ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang pagiging tao, ang kanyang paghihirap at kamatayan sa cross, ang kanyang pagkalibing, ang kanyang muling pagkabuhay. Kapag pinanampalatayanan niya, may totoo ho siyang kaligtasan. Pinagkalooban siya ng karapatang maging anak ng Diyos. Pero meron sinabi rito yung ikatlo, at pinagtitibay ito sa pamamagitan ng paggamit ng sakramento. Bakit may sakramento? Sa iba, ordinansa. Ano ba yung sakramento?
Itong dalawang sakramentong ito ang susunod nating pag-aaralan. Ang dalawang sakramentong ito ay sakramento ng bautismo sa tubig at sakramento sa banal na hapunan. Bakit po? Yung sakramento po ng bautismo ay tumutukoy sa kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. Nakuha niyo? Kaya ang ibig sabihin, hindi pwedeng mag-take ng mga sakramento ang isang tao na hindi totoong na born again o isang tao na hindi totoong naligtas. Kaya, pakinggan niyo ho. Ang bautismo, pakinggan niyo po, ang bautismo po, ang tinuturo ng bautismo ay wala pong iba kundi si Kristo. Si Kristo po. Hindi ko nakakapagligtas yung tubig. Pero ang turo ni Kristo, yung nakikita nating tubig na ito ng bautismo, ay tinatag niya ito upang yung nakikita nating sakramentong ito ng bautismo ay mas higit na pagtibayin ang ating pananampalataya kay Kristo. Bakit po? Once lang isang tao ay binautismohan, pinapahayag niya, yung adult, yung matanda, yung may sapat na isip na binabautismohan, pinapahayag niya sa kanyang sarili na siya ay sumampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng pagsampalataya niya. Doon sa natapos na ginawa ni Kristo sa cross, ay may buhay na walang hanggan siya. Hindi ho yung pananampalataya ng tao ang tinitingnan doon. Kundi, ang tinitingnan doon, yung lakas ng ginawa ni Kristo sa buhay ng isang tao yun. Kaya nga ho yung tubig, pag nag-aralan natin ito sa mga susunod na pag-aaral natin, ang tubig, simbolo po ito ng dugo ni Kristo na naglinis sa ating mga kasalanan. Ngayon, ang bautismo pala, ang tinuturo pala nito ay walang iba kundi si Kristo. Ordinansa po ito, sakramento. Ngayon, yung Lord's Supper o banal na hapunan, ang tinuturo nito ay walang iba kundi si Kristo. Bakit po? Ang tinapay ay simbolo ng katawan ni Kristo na nagsakripisyo, naghirap, nabayubay, at namatay sa cross. Ang wine of grape juice ay simbolo ng dugo ni Kristo na tumigis sa kanyang katawan nang napako siya sa cross ng Kalbaryo, nang pinahihirapan siya upang linisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya malinaw na ang sakramento ng bautismo at sakramento ng banal na hapunan ay dapat naiintindihan ng isang totoong Kristiyano. Sapagkat ang tanda na ito, this is the sign and the seal. Ito ay tanda at selyo ng ginawa ni Kristo sa krus. Kaya nga, kapag ang isang tao, totoong na born again, ang kasunod dapat nun, magpabautismo siya. Tanong, bautismado na ba kayong lahat? Kailangan magpabautismo siya. Wag niyo hong gawing halimbawa ang nasa cross na sa gawing kanan, si Dimas. Kasi wala na ho, mamamatay na siya Pero sa tingin niyo kung hindi siya pinako sa krus at namatay na kasama ni Kristo, hindi ba magpapabautismo yon? Sigurado magpapabautismo po yun. So, ibig sabihin, ang bautismo ay tanda at selyo ng ginawa ni Kristo sa buhay natin. Kaya kapag tinitingnan mo, dapat ang sarili mo, kung totoo kang na-born again, kung totoo kang mananampalataya ni Kristo, dapat magpabautismo ka sa tubig. Bilang tanda at selyo ng pagliligtas ng Diyos sa iyo. Na pinili ka ng Ama, na tinubos ka ni Kristo sa krus, at ang banal na Espiritu ay nasa iyo ngayon. Mahalaga po yun ngayon. Mahalaga din na dapat nating maintindihan na ang dapat nagpa-participate, na nakikisalo sa banal na hapunan ay Kristiyano, hindi ho unbeliever. Bakit? Dahil ang sinisimbolo ng tinapay at ng grape juice o ng wine ay ang katawan at dugo ni Kristo na nagligtas sa taong iyon. Kaya nga ho, dapat malinaw sa atin wala dapat
magpa-participate sa Lord's Supper natin nang hindi totoong mananampalataya. Kasi ang sabi ng 1 Corinthians chapter 11, ano sabi ron? Magagalit ang Diyos sa kanila. Mapapahamak sila. Kahit nga believer kapag pinababayaan ang spiritual life niya, hindi siya sumasamba, hindi siya namumuhay ay sa kalooban ng Diyos, dapat di nagpa-participate ng banal na hapunan. So malinaw dapat sa atin na ang sakramento ay napakahalaga na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo para sa pagpapakita ng mga nakikitang biyaya ng Diyos na hindi natin nakikita. So malinaw po dapat ito sa atin. So ngayong umaga, I challenge you, mga kapatid, this is our preparation sa ating pag-aaral patungkol sa mga sakramento. Na dapat malinaw sa atin na ang sakramento ng bautismo, ang sakramento ng banal na hapunan, ito ay tumutukoy kay Kristo sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay. At ito ay tanda at selyo na nakikita natin na biyaya ng Diyos na nagpapatibay sa ating pananampalataya sa panahon na nararanasan natin ito. Again, ang isang totoong na born again, ang isang totoong Kristiyano na mananampalataya, dapat nabautismuhan sa tubig. Ang totoong mananampalataya dapat nagpa-participate siya sa banal na hapunan o Lord's Supper. Ang Lord's Supper, again, ay hindi po para sa unbeliever. Ang communion, ang Lord's Supper na ginagawa natin every first week of the month dito, ay para lang po sa mga Kristiyano. Kaya nga po, kapag ang kapatiran natin, pinababayaan niya ang pagdalo, hindi niya pinapahalaga ng katawan ni Kristo, hindi siya umaten, hindi siya dapat mag-participate ng Lord's Supper. Kapag siya ay namumuhay sa kasalanan publicly, alam ng maraming tao, hindi siya dapat mag-participate ng Lord's Supper. Bakit? Kasi nasa kanya ang galit ng Diyos. Mapupuot ang Diyos sa kanya. Sabi ganon, siyasatin niyo ang inyong sarili sa chapter 11 ng 1 Corinthians. Kasi kung hindi natin sisiyasatin ang ating sarili, tinahatulan natin yung sarili natin at ang Diyos ay hindi natutuwa sa atin. So mga kapatid, again, malinaw po dapat sa atin ito na mayroong binigay ang Diyos na mga tanda at selyo na nakikita natin. Ito ang bautismo sa tubig at ito ay ang banal na hapunan. Lord, maraming salamat sa mga salita nyo na aming natanggap. Totoo na saan ba nanggagaling ang aming pananampalataya upang masigurado namin na kami ay mga anak nyo at na born again. Malinaw na sinasabi na ang pinagmumulan ng pananampalataya ay sa pamamagitan ng gawa ng banal na Espiritu na nagbigay ng bagong buhay, nag-regenerate, nag-born again sa amin upang kami ay sumampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross at sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay ay binigyan niyo kami ng buhay na walang hanggan. At alam namin, Panginoon, after we save, meron kayong in-institute, itinalaga sa inyong iglesia na sakramento. Ito ay ang bautismo at ang communion o banal na hapunan. Pagpalain niyo po ang mga salitang ito sa puso ng bawat isa sa unang bahagi ng aming pagsamba sa araw na ito, ang Sunday School. May your name be glorified and let your Holy Spirit continue to speak to us sa pamamagitan po ng mga natanggap at narinig namin sa umagang ito. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Pagpapun natin, Panginoon Timothy.